boto, isang desisyon, isang kinabukasan. Pero, bakit marami pa rin ang hindi bumuboto? Wala naman nagbabago kahit bumuboto tayo. Wala akong oras dyan. Busy ako eh. Kaya di bahala na lang yung iba. Teka, seryoso ba kayo yan? Mahalaga ang pagboto sa pagtugon sa kahirapan at korupsyon. Sa pagboto, maaari tayong pumili ng mga pinuno na may mga plano at programa para sa kabubuti ng bayan. Ang korupsyon ay nakakaapekto sa mga serbisyong pampubliko at nagdudulot ng kawalan ng tiwala sa mga institusyon. Kaya importante na makilahok tayo sa pagboto upang magkaroon ng tunay na pagbabago at pag-unlad. Alam niyo ba na sa bawat eleksyon, milyon-milyong Pilipino ang hindi bumuboto? At alam mo rin ba na sa bawat boto hindi ibinoto ay isang malaking oportunidad na nawawala para sa pagbabago? Ayon sa datos ng Komisyon sa Halalan o COMELEC, ang kabuuang bilang ng rehistradong botante ay 67,523,697. Sa bilang na ito, umabot sa 56,028,855 na rehistradong botante ang bumoto, na kumakatawan sa 82.98% ng kabuuang bilang. Samantala, 11,494,842 na rehistradong botante ang hindi bumoto, na kumakatawan sa 17.2% ng kabuuang bilang. Ang mga bilang na ito ay patunay na kailangan pa rin ng mas malawakang edukasyon at kampanya para sa kahalagahan ng pagboto at pakikilahok sa proseso ng demokrasya. Huwag nating kalimutan ang kapangyarihan ng ating boto. Makilahok tayo sa susunod na eleksyon upang maisulong natin ang tunay na pagbabago para sa ating bayan. Hindi ito tungkol sa pagpili ng kandidato. Ito ay tungkol sa kinabukasan natin. Sa bawat eleksyon, mayroon tayong pagkakataon na pumili ng mga lider na magiging gabay sa ating bansa. Ngunit, ang hindi tamang pagpili ng lider ay nagdudulot ng maraming problema sa ating bansa. Kabilang dito ang korupsyon, kahirapan, kawalan ng trabaho, hindi pantay na oportunidad at problema sa edukasyon. Kaya't mahalaga na pumili tayo ng mga lider na may integridad at malasakit sa bayan upang makamit natin ang tunay na pag-unlad at pagbabago. Lahat ng ito ay konektado sa mga leader na iniluluklok natin sa pwesto. Kaya kung hindi ka boboto, sino ang pipili para sa iyo? Pero, paano natin masasiguro na angkop ang pinipili natin sa pagboto? Simple lang yan. May tatlong bagay kang dapat tandaan. Step 1. Alamin at kilalanin ang mga kandidato. Hindi porket sikat, magaling na. Step 2. Suriin ang kanilang plataforma. Huwag tayong magpadala sa mema at fake news. At step 3. Huwag ipagbili ang prinsipyo. Ang boto ay hindi nabibili. Ito ay isang responsibilidad. Ang tunay na demokrasya ay hindi natatapos sa pagboto. Ito ay tungkol sa ating patuloy na pagkikilahok. After every year, there will still be students. There will still be Carolinians who will be dropping out. Ang pagbabago ay hindi hinihintay. Ito ay ginagawa. Yung darating na midterm election maging matalino,
maging mapanurit at higit sa lahat, bumoto. Bumoto para sa bayan, bumoto para sa kinabukasan.